dumating na ang lalaking naghahanap ng paghihiganti. Kumilos at pinatay si Chiu Mintin Tianfai. Hindi suko si Tianfai at nag-recruit ng mga manlalaro ng key sistema ng kadiliman na may kakayahang maghanap para hanapin ang lokasyon ng Gensti. Pagkatapos ay babalik siya para patayin si Gensti. Haha, sa panig naman ni Gensti. Muli siyang nagtago at nawala sa karamihan. Kanina lang, ang grupo ng mga kapatid na babae ni Tianfai ay bumalik sa larong Ikided Tise. Ang manlalaro na may kasanayang imata ng agila ay nagpakawala ng imata ng agila na atake. Nagsimulang hanapin ang lugar. Tila nakakita ng kahina-hinalang target. Mga kapatid, gamitin ang pinakamalakas na kasanayan para saktan siya ng husto. Isang kritikal na atake. Isang inosenteng manlalaro na nakatayo sa tabi ay namatay agad. Pero hindi pa rin nila nakita si Gensti. Talagang nagpapadala na sila dahil sa pagpatay. Sa isang banda, pinasimulan ni Tise Fong ang kasanayang Tilin Kuha. Aktibong inalog ang Tilin Kuha. Nagdulot ng pagpapatigil na epekto sa loob ng 3 segundo. Sa lahat ng kalaban sa loob ng 100 metro. Napansin ng grupo ng mga kapatid na nasa itaas na hindi sila makagalaw. Nakaramdam ng kakaiba. Biglang may isang anino na dumaan. Ang grupo ng mga kapatid ay namatay lahat sa loob ng 1 segundo. Nang mapatay ni Tise Fong ang lahat ng mga kapatid na babae, siya ay nasa estado pa rin ng pagtatago. Tinitigan niya si Tianfai na nanonood ng palabas sa isang tabi. Ano ba to? Bakit silang lahat ay namatay? Hindi kaya si Gensti ang may gawa nito? Impossible. Kung siya ang kumilos, dapat nagpakita na siya. Hindi matiis ni Tiat Fong. Lumapit sa tainga ni Tianfai. Marahang nagpaalala sa kanya. Tianfai, patay ka na. Isang kris na may nakalalasong lason ang tumama sa kanya at agad siyang namatay. Ang maliit na bituin ay nagsero din. Ang taong may higit sa 2,000 araw na edad ng buhay na maaaring ikalakal. Si Tianfai ay sapilitang napunta sa maliit na bayan. Mula sa higit sa 2,000 araw na edad ng buhay. Ang kalakalang natira na lang ay 500 araw. Galit na galit siya sa kanyang kapatid na mata ng agila. Hindi ba't ginamit mo na ang kasanayang panghanap? Bakit hindi mo siya nakita? Kuya, ginamit ko ang kasanayang iyon. Pero nakita ko lang ang kapatid nating assassin. Meron nga akong kasanayang imata ng agila. Pero ang antas ng reaksyon ay nasa unang antas lang. Nakikita ko lang ang mga target na nagtatago sa unang antas. Kung ang kalaban ay nagtatago sa antas 2 pataas. Hindi ko na sila makikita, pati na rin si Tianfai. Hindi kaya si Gensti ay isang taong may kasanayang magtago sa antas 2 pataas. Sa pagkakataong ito, medyo matapang pa rin si Tianfai. Wala naman akong ginawang masama kay Gensti. Naagaw na rin ang boss. Siguro hindi na siya babalik para patayin ako, di ba? Sa pagkamatay ng 2 beses, hindi naglakas loob si Tianfai na magpabaya. Para sa kaligtasan ng lahat. Palitan natin ang lokasyon ng koneksyon. Si Tiat Fong din ay bumalik na. Sa bayan ng Alitaptap. Napansin na wala na ang grupo ni Tianfai. Nagulat din si Tiat Fong. Hindi kaya pumunta na sila sa ibang bayan? Naglakad si Tiat Fong sa kalsada na may pag-aalinlangan. Biglang may isang mahabang buhok na dumaan. Ang pamilyar na pakiramdam ay bumalik. Ay, Enektoid. Magandang babae, tulungan mo ako. Sinabi ni Tiat Fong ang kanyang layunin sa paghahanap kay si Dettuit. Nabalitaan ko na ang trabaho mo. Ay maaaring maghanap ng target sa malawak na lugar. Tulungan mo akong hanapin si Tianfai. Bilang kapalit, ang gintong setro na ito at 500 araw na edad ng buhay na kalakalan. Ibenta ko na lang sa iyo ng mura. Dapat mong malaman na. Ang tunay na presyo nito ay higit sa 700 puntos ng kalakalan. Idol Gensti, ang galing mo talaga. Pero, paano mo nalaman na kaya kong maghanap sa malawak na lugar? Hindi ko pa nasasabi sa kahit kanino. Huwag mo nang alalahanin iyon. Gusto mo ba ang sandatang ginto? Gusto. Gusto. Gustong gusto ko, Idol Gensti.
Tinitigan ni Tuit ang setro at natulala. Pitik ni Fong ang kanyang daliri at tinapik ang kanyang ulo. Dahilan para mahilo siya. Tanong ni Fong, hindi ba't galit ka rin kay Tianfai? Bilisan mo na. Alam din ni Idol na galit ako kay Tianfai. Hindi kaya kaibigan kita sa tunay na buhay? Pero hindi naman magkatulad ang boses mo. Pagkatapos maturuan. Masunuring ginamit ni Tuit ang kasanayang panghanap. Lumipad ka, puting ibon. Sa lugar na nilipad ng puting ibon. Tila nakita na si Tianfai. Idol, may nakita na ako. Koordinasyon 3.866527. Pero hindi ko masisigurado na hindi sila lilipat. Pagdating mo, baka nakalipat na sila. Idagdag mo ako bilang kaibigan. Patuloy mo silang subaybayan. Sa anumang oras na may pagbabago, sabihin mo sa akin. Masusunod, Idol. Pumunta si Fong sa isang sulok ng bayan. Hindi pa rin nakarating sa lokasyon ni Tianfai. Tila nakita ang isang puno. Si Tuit, tingnan mo. Mayroon pa bang ibang puno na katulad nito sa paligid? Sa ilalim ng paghahanap ni Tuit, nakita ang 3 puno na katulad nito. Naguluhan si Tuit kay Fong. Idol, ano ang simbolo ng puno na ito? Hulaan mo. Hanggang sa masimula ng 3 puno ang pormasyon. Hindi inaasahan, may isang yaman na ulat sa antas 6. Hindi rin inaasahan ni Fong na makatagpo ng ulat na yaman na pinagpala ng Sidenfcon. Sa baguhang na yon, ang swerte ay F0. Kinukumpirma ng host na binuksan mo ang ulat na yaman ng Esmeralda. Nakakuha ka ng aklat ng kasanayang Esmeralda, sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak. Sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak. Aklat ng karaniwang kasanayan sa antas ng Esmeralda. Gagamitin sa katawan ng manlalaro sa loob ng 15 segundo. Pagkatapos mamatay, ay magiging dahilan para tumubo ang sumpa ng bulaklak sa katawan ng kalaban. Sumpa ng bulaklak ay patuloy na sisipsipin ang edad ng buhay na maaaring ikalakal ng target. Hanggang sa ang edad ng buhay na maaaring ikalakal ay maging 0. Walang oras ng cooldown. Ito ang kasanayang baliw na narinig ko noong nakaraang buhay. Kaya ang pangalan ng kasanayan ay sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak. Medyo akma. Hanggat makabantay sa tabi ng kaaway, ay maaaring hayaan ang sumpa ng bulaklak na sipsipin ang lahat ng edad ng buhay na kalakalan ng kalaban. Haha, darating na ang magandang araw ni Tianfai. Sa pagkakataong ito, papatayin kita hanggang sa mag-logout ka. Pagkatapos ay mabilis na umakyat sa antas 1-0. Ilahin ang kasanayan sa katotohanan. Papatayin kita ng lubusan sa totoong buhay. Paano mo haharapin iyon? Si Tianfai naman ay tumakbo ng malayo. Patuloy na inaakay ang kapatid sa pag-level up. Nang masaya silang naglalaro. Hindi inaasahan, lumapit si Fong. Isang nakatagong pagpapakita sa tabi ni Tianfai. Tianfai, patay ka na. Sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak, nagtataka ang mga kapatid sa tabi. Hindi alam kung ano ang sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak. Sa kabilang banda, si Tianfai ay pinilit na bumalik sa bayan. Muli ay medyo nataranta. Ang baliw na to. May sakit ka ba? Bakit mo ako pinapatay nang hindi nagpapahinga? Dahil lang ba sa marami akong babaeng tagahanga na naiinggit, dapat na akong mamatay? Ang taong iyon ay pumunta sa bayan ng Alitaptap. Siguradong dahil din sa akin. Hindi kaya ang babaeng nililigawan niya ay tagahanga ko? Ano naman ang kinalaman ko doon? Sa pagkakataong ito, hindi pa alam ni Tianfai. Ang kanyang edad ng buhay ay patuloy na bumababa. Ano ba to? Kapag masyadong maraming namatay, pinaparusahan din ba ako? Hindi inaasahan. Ang grupo ng mga kapatid ay isa-isang pinatay at bumalik sa bayan. Sa pagkakataong ito, may isang kapatid na nagsabi kay Tianfai. Ginamit ng taong BNXT ang isang kasanayan. Sa katawan ng kuya ay mailumitaw na bulaklak na pula na parang dugo. Tila sinisipsip ang edad ng buhay niya. Hindi na talaga matiis ni Tianfai. Agad na iniwan ang grupo ng mga kapatid at nag-logout sa laro. Bumalik sa katotohanan.
Bumili ng kaunting edad ng buhay at pagkatapos ay pinalitan ng kagamitan. Bukas, lalabanan ko ulit si Gensti. Gensti. Nagpakahirap akong magsanay sa loob ng 2.5 taon. Para makamit ang tagumpay ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay sa pamamagitan ng pera. Sa laro, dahil sa pagpatay ng maraming manlalaro, si Tiet Fong ay nasa ika-4 na antas ng estado ng mamamatay tao. Nawala ang 76.875% ng kasalukuyang edad ng buhay kapag namatay. Sa pagkakataong ito, huminto ang sumpa ng pamumulaklak ng bulaklak. Tila nag-logout na si Tian Fai sa laro. Tiningnan ng puting ibon sa itaas. Ang lahat ng ginawa ni Tiet Fong ay nakaramdam ng lubhang pagkabigla. Ito ang kapangyarihan ng taong nangunguna sa ranggo. Nakakatakot pala si Gensti. Pagkatapos lipulin ang grupo ng mga kapatid. Bumalik si Tiet Fong sa bayan. Pumunta kay Sid Tuit. Tuit, ang aklat ng kasanayang ito ay nahulog kanina. Ang halaga ay 500 araw ng edad ng buhay. Pero kung papayag ka sa isang kondisyon ko, ibenta ko ito sa iyo sa halagang kalahati. Idol, hindi ako nagbebenta ng katawan. Ano ang iniisip mo? Gusto ko lang na pumayag ka na sumali sa isang grupo. Para maging pangmatagalang tagapagpagaling para sa kanila, okay lang. Pero kung masyado silang mahina, magrereklamo ako kay Idol. Hindi naman. Okay naman ang lakas nila. Makikipag-ugnayan ako sa kanila agad. Ang grupo naman ni Envy ay medyo miserable. Si Envy ay tila hindi na makakayanan. Nilalaso ni ATUP si Kapitan Yanvnet. Bilang resulta, ang dalawa ay tumama ng diretso sa puno. Sa pagkakataong ito, gusto na lang ni Envy na mamatay. Hindi nagtagal, pumunta na si Envy sa kabilang buhay. Bumalik muli sa bayan. Galit na galit si Envy. Dapat palitan agad ang nagpapagaling na ito. Pero ngayon, saan ka makakahanap ng tagapagpagaling na nakatagong trabaho? Sa pagkakataong ito, nakipag-ugnayan si Tiet Fong kay Yanved. Yanved, mayroon akong isang tao. Nakatagong trabaho, tagapagmasid ng Diyos, DCAV, mahusay ang lakas. Gusto mo ba? Nararamdaman ni Yanved na dumating na ang tagsibol. Nagpaalam kay ETUPSA. Ngayon, masyadong maraming tao sa bayan ng Eve. Dapat tayong pumunta sa mas mataas na antas para mag-level up. Bahala ka na sa sarili mo. Pumunta sila sa bayan ng Alitaptap. Sa wakas ay nakita ni Yanved si Tiet Fong. Ipinakilala ni Tiet Fong si Tuit kay Yanved. Maayos ang lahat. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isang manlalaro na nagngangalang Evaidi Tianzi. Tiet Fong, alias Tai Tianzi. Ang tanging nakatagong trabaho, Long Kim Eve. Noong nakaraang buhay, isa siya sa top 20 na eksperto sa buong mundo. Isa siya sa mga haligi ng GZ on AU. Ay bangungot ng napakaraming puwersang kaaway sa ibang bansa. Kaya sumali rin siya sa grupo ni Enved. Haha, Idol Gunsti. Ang bilis ng paglago mo ay napakabilis. Mayroon ka bang lihim? Noong nakaraan, nagbibiro pa ako na. Ikaw ba ay isang taong naglakbay sa oras? O isang taong muling isinilang o kung ano? Hi. Sa susunod, kung mayroon kang anumang kagamitan, ibenta mo sa amin. Kailangan namin ang lahat. Bukod pa riyan, ang opisyal na edad ng buhay ng lungsod ng Gianghai. Ay pinamamahalaan ko lahat. Siguro hindi mo ako papatayin, di ba? Hindi naman. Hindi ako ganoon kapuso. Ang ating pakikipagtulungan ang magiging kapakipakinabang para sa lahat. Tapos na ang Gied Fico. Ang hari ng kadiliman, Dynasty, ay nakayang sa gitna ng pagkubkob ng 1-0 tao. Patayin si Tian Fai. At pinatay pa ng 3 beses. Sobrang lakas na talaga. Kanina lang. Pagkatapos na isa-isang mapabagsak ang grupo ng mga kapatid na babae ni Tian Fai, ay bumalik na sa tunay na mundo para iligtas ang dami ng tagahanga, fan. At kinaumagahan, natuklasan nila ang opisyal na anunsyo. Na ang edad ng buhay sa larong Kidit Tise ay totoo pala. Kapag naubos, mamamatay rin sa tunay na mundo.
Pagkalat ng balita, nalaman ng lahat ang nakakatakot na katangian ng larong PDTC. May ilang mga kapatid na babae na ibinigay lahat ng kanilang edad ng buhay kay Tianfei. Mayroon ding isang mago na sumasalo ng atake sa unahan. Napansin na sa tuwing siya ang unang sumusugod, ay nakakapatay ng maraming tao. Ngunit namamatay rin ng maraming beses. Kaya ngayon, isang araw na lang siya mabubuhay. Kulang ako ng 70 araw ng buhay, mamamatay na ako, hindi pwede. Hindi talaga maaari. Hindi ako naniniwala. Sa sandaling ito, isang balita ang pumutol sa kanyang pag-aalinlangan. Si Tianfei ay bumibili ng edad ng buhay. Inisip ng nakatatandang kapatid na babae na tutulungan siya ni Tianfei. Kaya't hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Isinuot niya ang kasuotan ni Tianfei. At naghanda ng lumabas. Ang kasuotan ni Tianfei na ito ay dapat sabihin na ay nagtatampok sa kanyang mabilog at kaakit-akit na figura. Ipinakita ng perpekto, napakaganda at nakabibighani. Si HUP naman ay nagising rin mula sa kanyang pagtulog. Sa pagkakataong ito, hindi na niya makilala kung ano ang totoo. At kung ano ang laro. Nagpapatuloy pa rin siya sa pagkakalubog sa katotohanan na mayroon pa siyang higit sa 200 araw ng edad ng buhay. Sa aktwal na presyo na 15,000 bawat araw. Milyonarya na siya. Hindi niya mapigilang magsaya. At nakita ni HUB ang balita tungkol sa hari ng kadiliman ay Kagyensti. Sa ilalim ng pagkubkob ng ilang dosenang tao, ay napapatay pa rin si Tianfei. At pinapatay pa ng 3 beses. Sobrang lakas talaga. Nang malaman ni HUP na pinatay si Tianfei, pumunta siya sa liwasang Ijiang para bumili ng edad ng buhay. Sa sandaling iyon, inatake siya ng sakit na nagmamahal sa utak. Hindi ko hahayaang maubos ang edad ng buhay ni Tianfei. Pupunta ako sa liwasang Ijiang. Dadalhin ko ang mahigit 200 araw na edad ng buhay na maaaring ikalakal na dala ko. Para tulungan si Tianfei. Sa sandaling ito, si Tianfeng ay nagwawasak ng walang habag ng mga maliliit na isda't hipon, napakagaling. Binabati kita, umabot ka na sa antas 1-0. Ikaw ang unang tao sa lugar ng lungsod ng Jianghai na umabot sa antas 1-0. Nakatanggap ka ng 7 puntos ng reputasyon. Ikaw ang unang tao sa loob ng saklaw ng Aikikosi na umabot sa antas 1-0. Nakatanggap ka ng 14 na puntos ng reputasyon. Ikaw ang unang tao sa loob ng saklaw ng buong mundo na umabot sa antas 1-0. Nakatanggap ka ng 21 puntos ng reputasyon. Kapag ang lugar ng lungsod ng Jianghe ay may 7 taong antas 1-0, ay magpapagana ng funksyon ng transmisyon sa 6 na lugar ng Espiritu ng Diyos. Talaga namang malakas tulad ng Kagyensti. Siya ang unang umabot sa antas 1-0. At nakatanggap pa ng espesyal na pandaigdigang anunsyo. Habang iniisip ni Tianfeng, hindi pa rin sapat ang 7,000 araw ng edad ng buhay. Alam ni Tianfeng na para makaalis sa bayan ng Ines, kailangan niyang kolektahin ang 7 taong antas 1-0. Para mapagana ang pormasyon ng transmisyon sa 6 na lugar ng Espiritu ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang taong may pinakamataas na antas ay antas 7 pa lang. Kailangan pang maghintay ng kaunti. Inisip ni Tianfeng, wala rin akong gagawin sa panahong ito. Kaya lutasin ko na lang ang ilang bagay sa katotohanan. Sa tunay na mundo, lumitaw si Tianfeng na parang isang panaginip. Ikaw ba ay gugugol ng edad ng buhay para ilipat ang kakayahan sa katotohanan? Hindi. Gusto kong ilipat ang aking trabaho sa tunay na mundo. Ikaw ay gumugol ng 3,000 araw ng edad ng buhay. Inilipat mo na ang tanging nakatagong trabaho, kadiliman, Jiangsti, antas Gi. Susunod ang paglipat ng kasanayan. Gumugol ka ng 900 araw ng edad ng buhay. Inilipat mo na ang kasanayang pagtatago, antas Ifikim. Gumugol ka ng 2,262 araw ng edad ng buhay. Inilipat mo na ang kasanayang Feitiu Dance Gihe, antas Ise. Sa pagkakataong ito, si Tianfeng. Ang mga pangunahing istatistika ng katawan ay doble na sa karaniwang tao. Lalo na ang liksi ay umabot sa 32.
Lumampas na sa limitasyon ng tao. Sobrang lakas, walang makakapigil. Ang pagpatay kay Tianfei ay kasing dali lang ng pagkuha ng bagay sa isang bag. Haha, Tianfei. Liwasang Egiya ang tama? Papunta na ako, maghintay ka dyan. Dumating na agad, napakalakas tulad ng Feitiu. Gamit ang Feitiu, hinipan ang ulo ni Tianfei. Bumagsak si Tianfei sa lugar. Ang malaking utang ay nabayaran na. Sa sandaling iyon, nag-organisa si Tianfei ng pagtitipon ng mga tagahanga. Sa liwasang Egiang. Sa totoo lang, ginagamit niya ang pagkakataon na magkita. Para bumili ng edad ng buhay sa larong PDTC. Walang kahihiyan. At ang grupo ng mga babaeng tagahanga na kulang sa pag-iisip sa tabi. Ay sumisigaw pa rin ng mga salitang nakakabaliw. Sa entablado, makikita. Na sa tabi ni Tianfei ay mayroon ding isang dalaga. Tila hindi naman mababa ang kanyang posisyon. Sa sandaling ito, nagtanong ang dalaga, Kuya. Nabalitaan ko na pinatay ka ni Gensti ng 3 beses sa PDTC. Huwag kang mag-alala sa panig. Nagpapadala na ako ng mga taong mag-imbestiga sa tunay na pagkatao ni Gensti. Tunay na pagkatao. Nagpadala na ako ng mga tao sa bayan ng Alitaptap. Para lapitan siya. Magbibigay kami ng halaga na hindi niya kayang. Tanggihan kapag siya ay dumating sa katotohanan para kunin ang pera. Iyon din ang sandaling nakatakda na ang kanyang kamatayan. At nagpakita si Tianfei ng mukha na parang nagplano ng lahat. Sobrang kumpiyansa. Habang nagmamalaki si Tianfei, may isang mamamayan na sumigaw, Uy! Huwag kayong basta-basta magbenta ng edad ng buhay nyo. Sa ibang tao, hindi niyo ba nakikita ang opisyal na anunsyo? Sa laro, kapag naubos ang edad ng buhay. Sa tunay na buhay, mamamatay rin kayo. Alam ni Tianfei na ang edad ng buhay ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan. At hinuhugasan pa ang isip ng mga tagahanga para bumili ng edad ng buhay. Nilalason niya ang mga tao. Susumbong namin kayo. Hindi natakot si Tianfei nang makita ito. Parang sanay na siyang siraan. Kumusta sa lahat ng kaibigan na naririto? Ako si Tianfei. Napansin ko na ang debate ng lahat. Ang tungkol sa aking pagbili ng edad ng buhay. Kung umuuko pa man ako ng ilang mga mapagkukunan ng publiko sa lipunan. Nagdudulot ng problema sa lahat. Nakakaramdam ako ng labis na panghihinayang at humihingi ng paumanhin. Habang naaapektuhan ang buong bansa mula sa larong PDTA. Ako rin ay aktibong nakikipagtulungan sa pamahalaan. At palaging nagsusumikap sa laro. Kaya't ginagamit ko ang aking personal na ari-arian para bumili ng edad ng buhay. Umaasa na sa laro maging isang mabuting idolo. Isang taong karapat-dapat na mahalin ng lahat. Ginagawa ko rin ito para suklian ang mga tagahanga. Umaasa na ang lahat ay makamit ang isang bagay. Sa labas ng laro, mabuhay ng masaya at mapayapa. Sama-sama tayong umasa sa mas magandang kinabukasan. Para dyan, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga kapatid na babae ay nakarinig sa pahayag ni Tianfei. Halos mabaliw na. Kahit ang taong nagrereklamo ay nagsimulang matakot. Sa tamang sandali, lumitaw ang nakababatang kapatid. Huwag kayong mag-alala. Naglakas loob na pagdudahan ang nakatatandang kapatid, ang tanga kong maniwala sa kahit ano. Ang edad ng buhay sa laro. Paano makakaapekto sa katotohanan? Handa akong mamatay para sa kuya. Sa pinakamalala, kapag nag-logout, lilitaw ang mga salitang. Hindi sapat ang edad ng buhay para sa isang araw. Pero hindi ba't nakatayo pa rin ako rito ng buhay at malakas? Sa sandaling ito, tiningnan ni Tianfei ang nakababatang kapatid ng may pagmamahal. Nakababatang kapatid, may isang taong gustong-gusto ako tulad mo. Talagang naantig ako. Labis na naantig ang nakababatang kapatid. Basta makita kitang mahalin ako ng ganito. Kahit na mamatay ako ngayon, handa akong magsakripisyo. Biglang sa isang iglap, ang napakalakas na laso na Feitiu ay dumiretso sa ulo ni Tianfei. Tumahimik ang buong lugar. Walang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Sumuka ng katas ng kamatis si Tianfei. Tila lumisan na sa mundong ito, bumagsak sa balikat ng nakababatang kapatid. Kasabay ng pagbagsak ni Tianfei.
Hindi makapaniwala ang nakababatang kapatid sa kanyang nakikita. Namatay muli si Tianfei sa kanyang harapan. Nataranta rin ang dalaga sa tabi. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya mula sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakakatakot na kaisipan sa kanyang isipan. Ang pumatay kay Tianfei ay malinaw na kasanayan sa Kidit-Kise. Kasanayan sa laro. Pumatay kay Tianfei sa isang iglap. Magtago at kuhanin ang edad ng buhay. Mayroon lang isang taong makakagawa nito. Hindi kaya ang kasanayan sa laro ay maaari ring magamit sa katotohanan? Paano iyon magiging posible? Ang taong iyon ay si Gangsti lang. Mag-subscribe at i-on ang notification para maipagpatuloy ang panonood ng susunod.